Hallelujah! Sige po, can we shout hallelujah? Praise the Lord! Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. We give you the highest praise. We give you glory. Hallelujah! This church belongs to you, Jesus. And you reign over your church. Hallelujah! You reign over our lives. Hallelujah! You deserve the highest praise. You deserve the highest glory. Come on! Sa nag-iisang Panginoon ang ating buhay, ang ating tagapagligtas. Hallelujah! We give you praise. We give you honor. We give you glory. Hallelujah! 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 Have your way, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Taas po natin yung ating mga kamay sa umagang ito. Father God, we submit to you. Holy Spirit, move in our midst this morning. Panginoon, kilala mo kaming lahat. At salamat aming Diyos na pwede kaming maging totoo sa inyong harapan. Hindi namin kinakailangan magkunwari dahil kilala mo kami, Ama. And Lord, this morning, hindi kami uuwi nang hindi ka namin naranasan sa aming buhay. Everyone who has come, Lord, are blessed, Lord. Mapalad ang mga taong sa templo mo ay nagtutungo. Panginoon, papunta pa lang kami sa lugar na ito, pinagpala mo na kami, Ama. Lord, ganun din po ang lahat ng mga nasa online. Wherever they are, Lord. Anumang oras sa kanilang lugar ngayon, Panginoon, your hand is not too short, Lord God, to reach out, Lord. Ama, maraming pong salamat. Ang lugar na ito ay palibutan mo ng iyong banal na presensya, ang iyong kapangyarihan ay malayang gumalaw, Lord. Naniniwala ako, Panginoon, magpapagaling ka ngayong umagang ito. Magpapala ka ngayong umagang ito, Lord. Hindi kami uuwi, Panginoong Diyos, na hindi ka namin naranasan. Lord, we submit to you, Father. Lord, I submit to you my life. Use me, Lord, as your messenger. You are the message, Lord. You are the word, O God. Lord, use me, Lord, as your messenger, Father. Lord, I submit to you, Holy Spirit. We give you all the glory and all the honor. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Salamat po sa ating pong choir. Hallelujah. Sige po, makakaupo na tayo. Yung mga youth po, siguro ay umupo na lang sa sahig. Ayan, praise God. Kung meron po kayong upuan sa inyong tabi na walang nakaupo, kaluluwa lang mga kapatid, ano? Ayan. Okay, pakiupuan po ninyo. Yung mga nandiyan sa likod. Okay. Sige po. Thank you, Lord. Meron pa ho tayong mga spaces dito. Ayan. Yung mga youth po ay sasahig na lang worship team. Let's give way. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Ayan, pakibati nyo nga yung katabi mo. Maganda ka pa sa umaga. Amen. Wow. No? Alam nyo, every Sunday is a celebration. Amen. No? Kaya po alam nyo, dapat masaya tayo every Sunday. Amen. Hindi ko sinasabing huwag tayong malungkot. Pero, ang totoo, kaya tayo nandito kasi tayo po ay pinagtagumpay ng Panginoon. Amen. No? Diba? Marami sa atin, may mga dumaan sa pagsubok. Ano po? Pero ang mahalaga, nandito tayo. Life must go on. Amen? And life will go on. Dahil ang Diyos natin ay hindi po tumigil, hindi po siya huminto. Hanggang ngayon, kapatid, gumagalaw ang ating pong Panginoon. Amen? Praise God. Pakisabi mo nga sa katabi mo, may gagawin si Lord. Amen. Minsan pa palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Okay. Ayan. Pwede bang medyo nalulunod ako, brother? Ayan. Okay. Okay. Paikutin mo na lang.
Ngayon po ay unang araw po ng month of March. No? Ang bilis lang ng panahon. Grabe. Di ba? Alam nyo, ang Diyos natin may gagawin pong malalaking bagay. Amen po ba? No? So gusto mo namin introduce sa inyo yung ating pong bagong team for this month. No? Dahil ang ating pong team for this year is the God of Supernatural Favor. No? Itong month of March, ang ating pong team is the God of Supernatural Provision. Ayan, okay. Sabihin nyo nga po, Supernatural Provision. Okay. Ha? Alam nyo, you can provide for your own. Pwede ka magtrabaho, no? Alam mo, ang difference, kapag ang success ay galing sa inyo, wala pong stress. No? Kung may pera ka ngayon, may kayamanan ka ngayon, pero stress ka, di ka makatulog, hindi galing kay Lord yan. Galing sa efforts mo yan. Alam niyo, may mga tao po, mga kapatid, na hindi po nila na-enjoy yung meron sila. Imagine mo, ang laki ng bahay mo, naka-aircon ka, pero hindi ka makatulog. Alam niyo kung bakit? May humahunting sa'yo. Okay? No? May natapakan kay ibang tao. No? Tama po ba? Pero kapag ang success galing sa Panginoon, walang effort, no? Nakakatulog ka, may kapayapaan ka. Ang tawag po doon, supernatural provision. Because the blessing comes from God. Amen? Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! At ang ating pong topic for this morning, nothing you shall lack. Ayan, okay, no? Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Pakisabi mo nga sa katabi mo, hindi ka pagkukulangin ni Lord. Amen. Dati po, nagkaroon po ng matinding gera at tagutom sa Africa. Almost every places in Africa ay meron pong gera, meron pong tagutom. And people are dying. Yung mga bata po, napakapayat, mga malnourished. Okay? And there was a big protest na ginawa, how to end the war, how to end this famine, how to end this poverty. And in the middle, mga kapatid, ng protest po na yon, meron pong isang young people, isang young man, na tumayo sa kalagitnaan po ng protest. At siya po, mga kapatid, ay sumigaw na nakataas po ang kanyang kamay ng ganito. Ang sabi po niya, the solution for this war is in my hand. Sabi niya. Sinigaw niya ulit para marinig ng mga tao. At yung po mga press ay nakatutok po sa kanya, yung camera, tsaka po yung video. Sumigaw po ulit yung young man na ito. Ang sabi niya, the solution for this war is in my hand. And for the third time, sinigaw po niya yung statement na yon. Sabi niya, the solution for this war is in my hand. Pagkatapos po, ibinuka po niya yung kanyang palad. Bukas po ng kanyang kamay, bumuhos po yung ilang piraso po ng bigas. Grains of rice fell down from his hand. Ang problema pala kung bakit may gera is poverty. Makikita mo yung mga bansang sagana, they are at peace. When the nation prospers, and there is so much blessing, there is peace. The crimes is lesser. Pero kapag ang bansa ay naghihirap, nakikita mo ang daming kaguluhan. At yun yung problema ng ating bansa. Poverty is very rampant in our nation. Kaya di naman po nagkakaroon ng gera, it is battle between wealth. Kaya ngayon may mga gera po sa Middle East. Kasama natin sa prayer mamaya.
Ganon din po sa pamilya. Kahit maayos ang pagsasama ng mag-asawa, kahit na sinasabi natin meron silang pag-ibig sa isa't isa, pero kapag ka kumakalam na yung sikmura, kapag ka meron ng kakulangan sa pagkain, at hindi na po makabili ng mga nais mong bilhin, minsan doon pumapasok po yung pag-aaway-away. Pagka ang issue na po, pera. Pag ang issue na po, may kulang, nag-aaway. Hindi ko alam kung meron sa inyo dito, mga kapatid, you have fallen into that situation. Na para bang ang hirap ng mabuhay dahil laging may pag-aaway-away sa bahay dahil pinag-uusapan ng pera, kulang sa ganito, pambayad sa ganito. Hindi lang po yan solusyon sa gera. Ito po yung good news ko sa inyo. That is the very one thing that God wants to take away from you. That God will change your position from poverty to prosperity. From lack to abundance. Dahil yun ang sinabi ng Biblia, dumating si Jesus dito para bigyan tayo ng isang buhay na masagana at pinagpala. Can I hear amen? Diba? Naniniwala ka ba na gusto kang pagpalain ng Panginoon? Say amen. Naniniwala ka ba, kapatid, na gustong baguhin ng Panginoon ang buhay mo? Mahina, naniniwala ka ba, kapatid, na gusto ng Panginoon maging channel of blessing ka? Mga kapatid, hindi lang tayo tagatanggap. Ang pinakamahalaga, ikaw naman ang nagbibigay. Because the giver is always above the receiver. Mula po kay Abraham, ang panawagan natin ay maging vessel of blessing, maging channel of blessing. Amen po ba? Palapakan nga ho natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Sabi po ng Psalm 46 verse 1, basahin po natin ito. God is our refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. Pwede bang gawin nating personal? Pag binasa niyo po, sabihin mo, God is my refuge. Basahin po natin ulit. 1, 2, 3, go! God is my refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. Ang Diyos daw, mga kapatid, yung ating tanggulan, takbuhan. No? Sino dito, mga kapatid, kapag ka may pangangailangan, meron kang tinatakbuhan? No? Hello? Hindi ka tumatakas, no? Okay. Kundi meron kang tinatakbuhan. Sino po, mga kapatid, ang tumatakbo kay Aling Cebuana? Okay. Si Mang Emilio. Sino po? Okay. Okay. Kilala niyo ba yon? Ha? Do you know? Pastor Rano? Do you know Mang Emilio and Aling Cebuana? You know? Ha? Okay. Pakiliwanag mo mamaya, Bera. Okay. Ha? Ang Diyos daw ay pwede nating takbuhan. Ang Diyos ay pwede nating maging kanlungan. Ang Diyos, mga kapatid, ay pwede nating maging kapahingahan. Ang refuge po ay kung saan pwede kang kumubli. Inaalis ka ng Panginoon sa panganib. Kung meron pong humahanting sa iyo, kapatid, pwede ka magtago doon. At alam nyo, whenever you are in the refuge of God, you will be rested. You will be free from worry. Can I hear amen? No? Kapag ikaw ay nasa poder ng Diyos, meron kang kapayapaan, meron kang kapahingahan. Amen. At dun ka magkakaroon ng pagpapanibagong lakas. Amen po ba? No? Alam niyo, maraming tao po ngayon ang pagod. Pakitignan niyo nga yung katabi ninyo. Okay? Di ba? When you are rested, brothers and sisters, okay, when you are rested, of course, you will be strengthened, you will be, healthy,
Amen po ba? No? And when you are healthy, you will be joyful. At higit sa lahat, kapatid, you will be useful for the kingdom of God. No? Kapag ka ikaw ay sagad-sagad ka na ngayon, kulang ka na sa pahinga, because you try everything out of your hand. Ikaw na ang gumagawa ng solusyon sa pangangailangan ng pamilya mo, dumidiskarte ka. Alam nyo, minsan, ang diskarte natin tuloy mali na. Kaya doon tayo natututong mandaya. Doon ka na nandadaya sa timbangan, nandadaya ka na sa kontrata, nandadaya ka na sa bidding para lang makabenta, para lang kumita. At alam niyo mga kapatid, lahat ng blood money or dishonest money, meron lang yan temporary enjoyment. Pagkatapos po niyan, maniningil po yan. Kaya nakita mo, may mga tao, huwag kayong maiinggit doon sa biglang yumaman. Huwag kayong maiinggit mga kapatid sa nakabili ng sasakyan. May magandang bahay. Yung enjoyment nila temporary lang. Sa bandang huli, may kapalit yun. Yun yung paniningil. At alam nyo, ang justice hindi man maserve ng tao yan. Ang Diyos po ang magsaserve yan. Hello? No? Uulitin ko Pinanood ko yung video, maganda po yung last Sunday preaching. Palapakan naman po natin for the glory of God. No? Alam nyo, ang Diyos, mahal na mahal ka. And God's love is constant. It is unconditional. Amen. Di ba? Hawakan mo yung katabi mo, sabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Okay. Kahit ganyan ka. Okay. Ayan, okay. No? God's love is unconditional. However, this God, okay, tingnan nyo God loves us very much. However, this God have a rules and law for man. Ito po yung tinatawag nating universal law. The law of sowing and reaping. Mahal ka ng Diyos, pero tandaan mo kapatid, ikaw na ang binigyan niya ng free will to choose what is right and wrong. Kaya nga pag pinili mo yung mali, definitely may consequences yan. Naintindihan niyo po ba yun? So hindi natin pwedeng isisi sa Diyos yung nangyayari sa atin. Ngayon kung pipiliin mo yung tama, mga kapatid, merong good results yan. May good consequences yan. Amen po ba mga kapatid? Di ba? So, here is a God who loves us, who wants to bless us. Pero kapatid, meron siyang law na ibinaba. The law of sowing and reaping. Amen po ba? No? Pero ang maganda, pag tayo po'y nagtiwala sa Panginoon, kung pagod ka ngayon kapatid, you can come to the Lord and find refuge in Him. And the Lord will strengthen you. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Yung praise na an ever-present help in times of trouble, ibig sabihin po niyan, anuman ang pinagdadaanan mo, anuman ang iyong sitwasyon, mga kapatid, siya ang katugunan mo. Okay? Kaya pala nung nagpakilala po ang Diyos kay Moses, at the time that Moses was commanded by God to bring out Israel from captivity in Egypt, Moses has to face the Pharaoh. At sabi po ni Moses, how can I say, or what can I say to Pharaoh, whom the one who sent me? Sabi po ng Panginoon, doon sa verse 14. Sabi po dito sa Exodus 3, verse 14, God said to Moses, I am who I am. Sabihin nyo nga po, I am who I am. Ito yung pangalan na binigay ng Diyos kay Moses. Tanong, pangalan ba yun? Ha? Pwede ba yan? Kalbaw, meron bang buntis dito? No. Ang papangalan mo sa anak mo, ang pangalan po niyan ay,
I am who I am. Ano? Pangalan ba yun? Hindi maintindihan po ni Moses. Ang maganda kay Moses, mga kapatid, sumusunod lang siya. Amen po ba? Okay? Alam niyo po ba, yung praise na an ever-present help in times of trouble is almost equivalent to that name. I am who I am. Ano bang ibig sabihin ng I am? I am means God is the answer. Sabihin nyo nga po, God is the answer. God is the solution. God is our need. No? At sabi po dyan, at all times, in all occasions, and in all circumstances. Para mabigyan po natin ng magandang placing, para maintindihan natin. Sabi ko dyan, if you are sick, God is saying to you, I am your healer. Kung may sakit ka ngayon, yun ang kailangan mo kagalingan, ang Diyos ang kailangan mo. Hindi doktor, hindi albularyo, hindi espiritista. Ang kailangan mo ay Diyos. Amen? At ang Diyos na ito, kapatid, ayon sa iyong pangangailangan, ay magpapakilala sa iyo, I am your healer. Amen. If you are in trouble, God says to you, I am your protector. Amen. If you are sad, God is saying to you, I am your joy. If you are alone, I am with you. If you are weak, I am your strength. And if you are in need, I am your provider. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yun yung ibig sabihin ng I am who I am, an ever-present help in times of trouble. Kasi ngayong umaga, iba-iba ang pangangailangan natin. Tama po ba? Kaya yung mensahe, mga kapatid, minsan nakaka-bless sa iba kasi kailangan niya. Pero yung iba mararamdaman mo, Lord, parang hindi para sa akin yung mensahe. Di ba? Pero alam niyo ba, mga kapatid, pagpunta mo pa lang dito, alam na ni Lord kung ano ang iyong pangangailangan. At gusto kong sabihin sa iyo, siya ang kailangan mo. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So whatever your situation, young people, may mga bata rito, mga bata, mga nanay at tatay, kung anuman ang kalagayan mo ngayon, anuman ang sitwasyon mo ngayon, si Lord ang sagot sa lahat ng iyong pangangailangan. Amen po ba, no? Kaya nga kung tatawag ka lang sa Kanya, kapatid, siya ang sasagot sa iyo. Amen po ba? Kaya nga ngayong umaga, kapatid, walang lalagpasan ng Panginoon. Lahat tayo pwede niyang hipuin isa-isa. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Ang topic po natin ngayon is all about supernatural provision. And this is the first to introduce to mankind. Nung nagpakilala ang Diyos, mga kapatid, sa tao, nagpakilala ang Diyos doon sa unang pangalan niya. At ito po yung I am Jehovah Jireh or Jireh. No? Ano ba ang ibig sabihin ng Jehovah Jireh? Sabi dito, Jireh is derived from the Hebrew word Ra'ah, which literally means to see. Okay? And it carries the idiomatic expression or sense to see, to eat, or to foresee a need and make provision for it. May mga tao, kakamustahin ka, pero kapag ka sinabi mo na yung problema mo, nalaman niya na, hindi na siya sasagot sa'yo. Hello? Kaya yung iba takot ng mga musta. No? Di ba? Kamusta ka na. No? Ngayon kasi dati ganun ang definition niyan. Yung pagka nangumusta, talagang intentional nangungumusta. No? Ngayon kasi napalitan na po yan. Pagka nangamusta, ano Brad?
nangungutang. Okay? Okay? Di ba? Naiba na eh. Alam niyo mga kapatid, pag nangangamusta ka, you become accountable. Amen. Kasi malalaman mo yung sitwasyon ng tao. Tama po ba? Pagka nangamusta ka lang, sinabi sa'yo, eto, merong sakit ang anak ko. Di ba? Hindi ako makabili ng gamot. Nakita mo, dahil nalaman mo na, you become accountable. Eh sabi ng Biblia, kung alam mo na kaya mong magbigay at hindi mo ginawa, nagkakasala ka. Because you withhold the blessings that you are able to do or to give. Naintindihan niyo po ba yun? Eh yun, pananagutan natin sa Diyos yun. Pero ang maganda, the word Jehovah Jireh, ang ibig sabihin mga kapatid, no? Nakita na ng Diyos. Amen po ba? Sabi diyan, God has already saw what are the things to come. So He already advanced the supply, the answers, the miracles, and the blessings and the solution. Kaya gusto kong sabihin sa iyo kapatid, kung meron kang pinagdaraanan ngayon, it's not a surprise to God. Hello? Diba? Kahit ano yan. Namatayan tayo ng mahal sa buhay, it's not a surprise. Alam ng Diyos. Amen. Sabihin nyo nga sa katabi mo, alam ni Lord. Okay? Magkakaroon ka ng problema sa negosyo, magkakaroon ka ng problema sa bahay mo, magkakaroon ka ng problema isang araw, matagal nang nakita ng Diyos. Amen po ba? Yun yung ibig sabihin ng Jehovah Jireh, hindi lang siya sasagot sa pangailangan mo ngayon, kundi kapatid, matagal niya nang inihanda yung sagot sa problema mo. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Di ba? Sino sa inyo dito mga kapatid yung minsan nag-a-advance payment ka na? Di ba? Merong gumagawa ng ganyan. Tama po ba? No? Okay, bigyan ko na example, no? Saint Peter. Advance payment yan eh. Tama. Di ba? Okay, ano yung Saint Peter? Kabaong. Bili mo, nag-advance payment ka na sa kabaong. Di ba? Bumili ka ng lupa sa sementeryo, buhay ka pa, pero bumili ka na ng lupa. Di ba? Advance payment. Okay? Okay? No? Di ba? Ang dami natin ganyan, eh, no? Insurance sa sasakyan. Yung sasakyan mo ba may insurance? Bakit ka nagpapa-insured? Nagbayad ka kasi iniisip mo kapag ako na-aksidente. Di ba? Kaya alam niyo mga kapatid, yung mga extreme ang faith, hindi kumukuha ng ganyan eh. Hello, di ba? Yung extreme ang faith, bakit ako kukuha niyan? Parang iniisip ko, mamamatay na ako. Okay? Di ba? Tama, no? Bakit ka magpapa-insure ng sasakyan? Iniisip mo ba ma-aksidente ka? Okay? Ngayon hindi ko tinuturo yan baka mamaya, mga kapatid, magkaroon tayo ng debate sa labas. Okay? Yung pastor ng Journey, extreme na. Okay? Binabalanse lang natin. Kung ang tao kayang gumawa ng ganyan, gusto kong sabihin sa iyo, yung Diyos na sinasamba mo, He is the sovereign God. He is in control of everything. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Diba? Minsan mga kapatid, tayo po, inaabutan tayo ng takot. Inaabutan tayo ng pag-aalala. Bakit? Kasi we try to take control of our life. Dapat talaga si Lord ang nagko-control. Amen po ba mga kapatid? Ano? Di ba? Tingnan nyo sa Genesis 22, verse 1 and 2, sa Genesis 22, dito pinakilala ng Diyos yung pangalang Jehovah Jireh. Okay? At the time na si Abraham ay tinest ng Panginoon. Ano yung testing na ito? Kasi si Abraham po ay nagkaanak sa edad po na 101. Okay? 101 years old po si Abraham nung pinanganak po, mga kapatid, si Isaac. At si Sarah po ay 91 years old. Sipin nyo, no? Ang tagal nilang nag-intay.
25 years ang kanilang inintay para dun sa sagot na yon. Isipin mo, no? Tapos, pagdating po ng 13 years, kasi ang mga edad ni Isaac, 13 years na. Tapos, biglang kukunin po ng Diyos. Makinig kayo, ha? Sabi po ng ibang Bible scholar, pwede daw, no, na si Abraham, medyo nakalimot kay Lord. Kasi naging busy sa pagpapalaki ng anak. Naintindihan niyo po? Okay? Si Lolo Abraham, okay, at si Lola Sarah, okay, na-focus dun sa anak. Intindihan nyo? Kaya nga pagdating dito, dumating yung testing kay Abraham. Intindihan nyo po? Kaya pwede ba, pakihawak mo nga yung katabi mo, sabi mo, kapatid, pag pinagpala ka ni Lord, huwag kang makakalimot. Amen. Di ba? No? Huwag ganon. Sabi mo, kapatid, huwag ganon. Di ba? Nung wala pa yung blessing, lagi kang present. Aba, nung nandyan na yung blessing, minsan absent ka na. Okay? Di ba? Dapat, mas lalo eh. Kapag ikaw ay pinagpala ng Panginoon, di ba mas lalo sana yung pasasalamat mo sa Kanya, dapat mas lalo yung paglilingkod mo sa Kanya. Kapatid, maling-mali yun ha. Kapag ka binebless na tayo ni Lord, tsaka pa tayo nakakalimot kay Lord. Hindi ba dapat ang maramdaman mo, lalo kong paglilingkuran ng Diyos kasi pinagpala niya ako? Amen po ba? Di ba? Dapat ganun yung pakiramdam. Amen. Dapat nga mas lalo tayo magiging generous. Nagiging mapagbigay tayo. Bakit? Kasi alam natin, binigyan lang tayo ni Lord. Amen. Kasi yung iba, mga kapatid, nasa sentro na sa sarili, kung kailan may blessing, naging ganun. Kasi iniisip niya na, bakit ko ibibigay? Ako nagtrabaho nito. Kapatid, si Lord lang ang nagbigay sa atin. Amen po ba? No? Kaya ito si Abraham, sabi dito, sometime later, God tested Abraham. He said to Abraham, here I am. He replied, then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as burnt offering on a mountain I will show you. Binigyan sila ng anak, inalagaan, minahal, pagkatapos isang araw, sabi ng Lord, ibigay mo siya sa akin. Hello? Tingnan nyo ha, marami sa atin, magkatapos bigyan, ayaw na isoli. Hello? Di ba? Binigyan ka nung walang-wala, nagkaroon ka, tapos ngayon kinuha ng Panginoon, nagtatampo tayo kay Lord. Tama po ba? Yung negosyo galing kay Lord yan eh. Pag kinuha ni Lord yan, magtatampo ka ba? Yung anak galing kay Lord, pag kinuha ni Lord, magtatampo ka ba? Nakita nyo? Minsan, nakakalimutan natin na tayo po'y katiwala lang. Hindi naman talaga sa'yo. Pinahiram lang. Sabi nyo nga po, pinahiram lang. Okay? Ito pong pagkakataon na ito, mga kapatid, yung binigay ng Diyos kay Abraham, ang sabi ng Diyos, mga kapatid, kung gagamitan ko ng layman's term, ihandog mo sa akin yung anak mo, patayin mo yung anak mo bilang handog. Mabigat yun. Kasi yung Mount Moriah, yan po yung place of idolatry. Yan po yung place of child sacrifice. Yung lugar talaga na yan. Kasi yung Mount Moriah na yan, mga kapatid, dyan yung lugar na kung saan maraming tao sumasamba sa Diyos-Diyosan. Alam mo, dito pa lang, kilala ni Abraham kung sino ang Diyos. At alam ni Abraham na hindi ganun ang Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Kaya po, alam nyo, pagdating po ng verse 4, verse 5, sabi po doon, the next day, kinabukasan, si Abraham sumunod kaagad. Hinanda niya lahat ng kailangan. Ibig sabihin, Abraham was very much willing to offer his son Isaac to the Lord. Amen po ba? No?
Di ba minsan, ang hirap bitawan, yung pinahiram lang ni Lord. Amen po ba? No? Anong sabi po? Verse 6 to 8. Basahin natin. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. And he himself carried the fire and the knife. As the two of them went on together, Isaac spoke up and said to his father, Abraham, Father, yes, my son. Abraham replied, the fire and the wood are here, Isaac said. But where is the lamb for the burnt offering? Ang galing po nung father and son relationship dito. Makinig po kayo mga tatay tsaka mga nanay. Importante talaga na yung mga anak natin nakikita sa atin yung halimbawa. Huwag kang magtuturo ng panalangin kung hindi ka nananalangin. Don't just teach your children to pray. Show them that you are praying. Don't just teach your children about worship. Show them that you are worshiping. Nakita mo si Isaac understood what is happening. Kasi nakikita niya yan sa tatay niya. Amen po ba? Namomodel ni Abraham yung life ng kanyang faith sa Diyos. Mga anak ay mga tatay, mga nanay. Huwag lang tayong turo ng turo, pero hindi naman natin ginagawa. Dapat tayo po yung nagmo-model. Amen? Di ba? Paano mo itutulak yung anak mo mag-church? Ikaw nga, tamad kang mag-church. Hello? Di ba? Dapat ikaw yung nangunguna, lalong-lalo ng mga tatay. Pwede ba pag-araw ng Panginoon, mas excited tayo? Amen? Di ba? Yung iba kasi ganito, linggo na nga lang yung pahinga ko eh. Di ba? Linggo na nga lang yung free time ko eh. Hindi mo ba naisip, isang linggo kang binless ni Lord. Isang linggo kang sinamahan ni Lord. Isang linggo kang pinagpala ni Lord. Tapos araw ng linggo, hindi ka magpapasalamat sa Kanya. Di ba? Ngayon mga kapatid, sabi ng Bible, Proverbs 22 verse 6, train up a child while he is young, so that when he grow old, he will not depart from it. Ano ibig sabihin nun? Habang maliliit pa yung mga anak mo, palakihin mo sa pananampalataya. Pwede bang marinig ng amen? Habang bata pa sila, habang pwede pa silang sumunod sa iyo, yung bang isang sit-sit mo lang, magsisimba tayo, susunod na. Eh pag malaki na yan, hindi na susunod sa iyo eh. Tama po ba? Parang puno yan. Kapag malaki na, no? Pagka sinusubukan mong baluktutin, anong gagawin sa iyo? Sasampalin ka. Di ba? Ngayon mga bata, no? Konting kibot, sagot sa magulang. Di ba? Ang mga kabataan ngayon pala sagot sa magulang eh. Hello? Tama ba? No? Kaya bata pa lang, i-train mo na lang. Nakita nyo, may napansin si Isaac. Sabi niya, Ama, meron na tayong apoy. Meron na tayong kahoy. Pero nasaan yung ihahandog? Di ba? So Isaac knew what is offering all about. Kasi nung panahon nila, meron na ho silang ginagawang paghandog eh. Alam ni Isaac to, kaya sabi niya, Amang Abraham, nasan yung burnt offering? Pero tingnan nyo, sagot po ni Abraham. Abraham answered. Basahin natin. God Himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. Tingnan nyo ha. Alam ni Abraham na si Isaac ang ihahandog. Di ba? Alam niya na papatayin si Isaac. Pero yung declaration ng faith ni Abraham, anong sinabi niya? Si Lord ang magbibigay ng ihahandog. Pakinggan niyo ako ulit ha. Di ba sinabi ko sa inyo, kapag tayo po'y nagbibigay sa church, hindi galing sa atin. Hello? Ang puhunan mo lang faith. Sabi niyo nga po, faith.
Faith lang yung puhunan mo. I-exercise mo lang yung faith mo. Kaya dito mga kapatid, si Abraham is walking by faith. Amen? Alam niya, sabi niya, si Lord ang magbibigay. Amen po ba? Di ba? Sabi mo sa katabi mo, si Lord ang magbibigay sa iyo. Amen. Si Lord ang magbibigay. Amen po ba? Kaya dun pa lang, dinideclare na ni Abraham na ang Diyos ang magbibigay sa kanya. Amen po ba? No? Kaya dalawa lang yung points natin, mga kapatid, about this supernatural God who is able to give supernatural provision. Number one, gusto ko mga kapatid na ilagay natin sa puso't isip natin. Number one, basahin natin, God cares for your future. Sa lahat mo ng mga nag-aalala dito, lahat ng may takot at pangamba sa kanyang kinabukasan, para sa itong mensahe na to. Paano pagtanda ko? Paano pag lumaki na yung mga anak ko? Paano yung pang-college ng mga anak ko? Please, do not worry about it. Amen ba mga kapatid? No? Di ba? Ano ibig sabihin ng Jehovah Jireh? The God who already saw in advance and prepared the provision. Sino po naniniwala mga kapatid na yung pang-college ng anak mo nakahanda na? Ha? Mahina eh. Nung 2 years old pa lang si Princess, nasa isang dibu ako. Sinasayaw ko yung 18 years old na dalaginding. Kasi 18 years old. Tinorture ako ng kaaway habang sumasayaw akong ganun. Ano sabi sa akin ng kaaway? Pag yung anak mo 18 na, 54 ka na, matanda ka na. No? Sabi niya gano'n, no? Paano mo pag-aaralin yung anak mo? Alam niyo po ba, pag uwi ko, hindi ako makatulog 3 araw. Niisip ko yun. Kasi, may point naman siya eh. Tama. Hello? Diba? Pero alam mo, ni-rebuke ako ni Lord. Ano sabi sa akin ni Lord? Anak, 16 years pa, pinuproblema mo na. Tama ba? Bakit ako mag-aalala? 16 years pa, pinuproblema ko. Baka marami sa inyo dito, kapatid, hindi na makatulog. Di ba? Kasi iniisip mo na yung kamatayan mo. Huwag muna. Huwag mong madaliin yung kamatayan mo, darating din yun. Okay. Huwag ka mag-advance. Hello? Marami sa atin, mga kapatid, it doesn't happen yet, pero iniisip mo na. Tama ba? Alam nyo, nung last Friday, nag-JS prom na yung anak ko eh. No? Siyempre, bilang magulang, may excitement ka na, wow, yung anak ko nakadress na. Di ba? Iniisip ko nga noon, ako, mga ilang panahon na lang, baka may umakyat na ng ligaw. Di ba? Okay. May mga magparamdam. Pero alam niyo po ba, dati, iniisip ko lang yun eh. Paano ko siya pag-aaralin? Pero ngayon, mga kapatid, 3rd year high school na. Ilang taon na lumipas, hindi kami pinabayaan ni Lord. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Okay? Sabi ng Panginoon, mga kapatid, doon sa Matthew chapter 6, 18 to 34, sabi ni Lord Jesus said, ano sabi doon? Do not worry about tomorrow. Kung meron kang bayarin bukas, mag-focus ka muna sa akin, kapatid. Ano? Ha? Tsaka mo na isipin yun. Alam nyo ba, Jesus said 3 times, dito po sa verses na to. Ano sinabi niya? Do not worry what you will eat. Basahin natin, 1, 2, 3, go. Do not worry what you will eat. Do not worry what you will drink. Do not worry what you will wear.
Amen? Diba? Ganito nyo nga yung kamay nyo. Ganito nyo. Okay. Tapos itapat mo dyan sa katabi mo. Sabi mo, wag mong problemahin to. Ha? Okay? Ha? Ano to? Ano to? Ha? Pera. Amen? Huwag mong problemahin to. Sabi ng Panginoon, do not worry. Amen. Sagot ka ni Lord eh. Amen po ba mga kapatid? Diba kaya sabi niya sa verse 34, therefore, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Nakita niyo po? Huwag mo raw alalahanin yung kinabukasan. Hayaan mo yung kinabukasan ang mamroblema sa kanyang sarili. Amen. Minsan alam nyo, ninanakaw ng demonyo yung kapayapaan mo. Di ba? Minsan ang saya-saya mo na no? Tawa ka ng tawa, ganyan, saya mo, tapos biglang, yung bayarin mo. Ay, di ba? No, yung Judith mo, ay, di ba? Minsan nagsasaya ka na, biglang mahuhold pa eh. Tama po ba? Ang dami mong iniisip. Kaya alam nyo mga kapatid, sabi po ng Panginoon, can any man add even a single minute into his life by worrying? Alam nyo, sa totoo lang, pagka worry ka ng worry, umiigsi buhay mo. Hello? Di ba? Yung mga humahaba buhay, sino po? Yung mga tambay. Ang haba ng buhay nila. Di ba? Hindi kasi nag-aalala eh. Okay? Di ba? Pagising sa umaga, di ba? Okay? Kakain. No? Di ba? Tapos tatambay. Di ba? Ngingiti-ngiti lang dyan sa isang tabi. O ikaw, trabaho ko ng trabaho. Ang dami mong iniisip. Tama ba? Okay? Somehow, pinapakita sa atin, anak, give it to me. Bigay mo sa akin yan. Hindi dapat ikaw ang mag-alala. Amen po ba? No? Ito, favorite verse natin to Jeremiah 29:11. Pero kinuha ko yung version niya dun sa kanyang original translation. Okay? Kasi meron kayong manonotice dito. Nakita niyo mga kapatid, 3 beses binanggit yung pangalan ng Diyos sa verse na yan. Pwede ba natin basahin ha? Sabay-sabay tayo. Malakas. Lakasan natin. 1, 2, 3, go. For I know the plans I have for you, says the Lord God Almighty. Plans to prosper you and not to harm you, says the Lord God Almighty. Plans to give you hope and a future, says the Lord God Almighty. 3 beses, binigyan ng diin yung pangalan ng Diyos. Ang Diyos ang nagsasabi nito sa iyo. Ang Diyos, kapatid, ang nangangako sa iyo. 3 beses niya, kapatid. Kumbaga, sa termino po natin, layman's term, para magkaintindihan lang tayo, 3 beses sinugal ng Diyos yung pangalan niya. Itinaya ng Diyos yung pangalan niya. Sabi ng Panginoon, ako bahala sa kinabukasan mo. Amen? Naalala ko, noong 2001, nagkaroon po ng sunog sa isang hotel dyan po sa Cubao. 78 pastors died. Isipin nyo, no? Na-trap doon po sa hotel. Namatay, niline up po sa basketball court po yung mga patay. Ang naging role po namin nila, Pastor Marlon, noon ihatid yung mga bangkay sa probinsya. Kasi galing sa ibang probinsya. Meron doon mag-asawa, mga kapatid, meron silang 1-month-old na baby na naiwan. Nung nandun po sa church, nakaburol po yung pastora at saka yung pastor. Nandun po yung baby. Ang usap-usapan ng mga tao, paano na si baby? Kawawa naman si baby.
Pero alam niyo mga kapatid, with a powerful words, sabi ko dun sa kongregasyon, sino sa inyo nakakita na ang batang ito lalaking kawawa? Sino sa inyo nakakita na ang batang ito ay lalaking mamamalimos? Sino sa inyo nakakita na ang kanibukasan ng batang ito ay masisira? Walang makapagsalita. Sabi ko sa kanila, ang Diyos ang nakakaalam ng kinabukasan ng bata. Alam niyo ba yung batang yun inampon ng mag-asawa tapos nag-migrate po sa ibang bansa? Yung batang yun ay nagkaroon ng mabuti at masaganang pamilya. Amen po ba? Mas alam ng Diyos ang kinabukasan. Hindi natin alam. Kaya kapatid, don't judge your situations, your future by your circumstances right now. Amen? Diba, tingnan mo nga yung katabi mo sandali. Tingnan mo. Tingnan mo mula ulo hanggang talampakan. Diba? Ha? Huwag mong i-judge yung katabi mo. Ayon sa sitwasyon niya ngayon. Amen ba? Diba? O maaaring simple lang manamit yan. Maaaring nakatira pa yan sa squatter. O maaaring yung bahay nila inuupahan lang. Pero kapatid, hindi mo alam. Sabi ng Diyos, ako ang may plano. At ang plano ko ay mabuti. Ang plano ko ay maganda. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Naniniwala ka ba, kapatid? Gaganda ang buhay mo. Uulad ang buhay mo. Amen. Pati yung mga anak mo, hindi pa babayaan ni Lord yan. Tayo lang ang nag-aalala. Kapatid, huwag kang mag-alala. Binigay sa iyo ni Lord yung anak mo, siya ang bubuhay dyan. Siya magpo-provide dyan. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Di ba? Anong sabi po ng Exodus 33 verse 14? Ito po yung verse ng Journey Church. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! And God said, I will be with you. I see the journey until the end. Nakita nyo? Mga kapatid, sasamahan tayo ni Lord hanggang dulo. Hindi po mga kapatid, si Moira ang kumanta lang no hanggang dulo. Mga kapatid. Ang Diyos po hanggang dulo, sasamahan tayo. Amen po ba mga kapatid? Di ba? So God cares for your future. Number 2. Okay? And then, sabi po ng quotation, it's not about what holds the future, but who holds the future. Amen? Huwag mo itatanong kapatid kung ano ang kinabukasan. Ang pinakamahalaga, sino ang may hawak ng kinabukasan. At walang iba kundi ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Diba? Nakita niyo po doon sa Luke chapter 12, meron po isang mayaman. Ayoko lang lampasan. Itong mayaman na ito ay nag-ipon ng maraming kayamanan, maraming pera. Sabi niya, then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones. And there I will store my surplus grain. And I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. Maganda naman yung goal niya. Sino po sa inyo ang gustong mangyari yan sa inyo? Yung bang darating yung araw, kapatid, nanonood ka na lang ng TV, nakataas ang iyong dalawang paa, tapos nagkukuyakoy-kuyakoy kang ganun, tapos umiinom ka na lang ng kape. Di ba? Alam nyo ba, lahat yan pangarap natin eh. Tama ba? Kaya nga maraming tao, yung gabi ginagawang araw. Bakit? Trabaho! 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 Ipon! Ipon! Kasi ang pangarap natin, dumating yung araw na yon. Gusto natin, mga kapatid, secured na tayo sa ating future.
Kaya lahat ng tao, mga kapatid, ipon, trabaho, ipon. Ang measurement ng success mo, yung pera mo sa bangko, yung nabili mo mga property. Pero nakakalungkot. Kasi itong mama na ito, sabi ng Diyos, ngayong gabi, mamamatay ka. Sino makikinabang ng iyong pinagpaguran? No? Yun yung nakakalungkot. Ipon ka ng ipon, yung pala yung anak mo lang ang makikinabang. Ngayon kung wala kang asawa at anak, yung ibang tao ang makikinabang. Di ba? Sabi dito, this man put his security on what he has done, but misses his security to God. Kapatid, huwag mong ilalagay yung security mo kung ano yung meron ka. Kasi sa isang iglap, pwedeng mawala yan. Tama po ba? Di ba? Si Job nga 40 years nagtrabaho, tinayo yung business. Tinayo mga kapatid, no? Yung kanila pong ari-arian, pero sa isang iglap lang, wala pang araw, ubos lahat. Tama po ba? Pero alam nyo, ang security ni Job nasa Diyos. Kaya hindi siya nag-alala. Pagdating ng araw, ibinalik sa kanya ng Diyos, doble-doble pa. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Number 2. Okay, simple lang naman. Basahin natin. God cares for your daily needs. Yung pang-araw-araw. Mga kapatid, ang Diyos, He is not just the God of the future. Minsan tayong lahat nakatingin sa heaven. Diba? Di bale, sa heaven, wala nang hirap. Diba? Gusto mo na bang pumunta sa heaven? Diba? Yun yung tingin ng maraming Kristiyano. Kaya ang tingin nila, okay na ako maging mahirap kasi pagdating naman sa heaven, tapos na to. Hindi ganun ang Diyos. Kapatid, gusto ni Lord, kahit dito sa lupa, ma-experience mo yung heaven. Amen ba, mga kapatid? Ano? At alam nyo, may tinuro ang Panginoon. Sabi dito, there was a time in the wilderness where God provides the Israelites manna for food for the first time. Umuulan po ng tinapay. God clearly instructed them through Moses that they will only get what they need for the day. Sabi nyo nga po, for the day. Diba? Ang supplication ng Panginoon sa araw na ito, sapat. Pakisabi mo nga sa katabi mo, sabi mo, makinig ka sa akin, sabi mo, hindi ka gugutumin ni Lord sa araw na to. Okay? Ha? Hindi ka magugutom. Amen. Kasi sapat ang biyaya ng Lord sa araw na ito. Amen. Diba? Ano sabi ng verse 4? Then the Lord said to Moses, let's read, sabay-sabay tayo. Then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for that day. Pili mo, umuulan ng pagpapala. Sabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo sa mga tao, kumuha lang ng kakainin nila sa araw na yon. Tanong, sumunod ba yung mga tao? Ha? Di ba? Hindi sumunod. Alam niyo ba mga kapatid, doon sa Numbers 11, nagalit ang Diyos kasi puro sila reklamo. Puro reklamo, puro reklamo. Alam niyo ba mga kapatid, pinagsawa sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kumain kayo ng kumain hanggang magkandasuka kayo. No? Sa galit ng Panginoon, alam niyo, doon talaga nagsimula yung unlimited buffet. Okay, no? Ha? Kaya alam niyo, yung unlimited buffet, sumpa yan eh. Okay? Kumain kayo hanggang magkandasuka kayo. Di ba? Kasi yung mga tao reklamo ng reklamo, hindi marunong magpasalamat kay Lord. Ano nangyari? Tingnan nyo ha. Verse 19. Okay, pakita natin. Tingnan mo, verse 19. Let's read. Then Moses said to them, no one is to keep any of it until morning.
Pagka kumuha kayo ng sapat lang, yung kaya nyo lang, ubusin nyo. Huwag na kayo magtitira. Ano ginawa ng tao? Verse 20, however, some of them paid no attention to Moses. They kept part of it until morning. Grabe no, nagkagulo. Di ba? Ganyan sa ano di ba? Yung mga Pilipino. No? Di ba? Busog na, may sharon pa. No? Alam nyo doon sa Korea, yan yung pinuntahan ni Ate Edna, tsaka ni Ate Susan, tsaka ni Teacher Sky. Ang daming pagkain, buffet. Tapos pagdating doon sa titirahan mo, may pagkain pa doon. Bilang po yun. Halimbawa, noodles. Bilang, 10 noodles dahil 10 sila. Grabe, no? Mga pastor yun, ha? May nawawalan. Grabe. Ito mga pastor, no? 10 yung noodles, dapat tig-iisa sila. Aba, magugulat kami, nawawalan. 2, 3, hindi nakakuha. Di ba? Mga kapatid, hindi nag-sharon nagnakaw. Di ba? Mga pastor, grabe. Ano nangyari dito? But it was full of maggots and began to smell. So Moses was angry with them. Makinig kayo sa akin. Alam niyo ba maraming property, maraming bahay walang nakatira. Maraming lupa nakatiwangwang. Alam niyo ba pananagutan natin sa Diyos yan? Ano sabi ng Biblia? To him much given, much is required. Kaya kung may lupa ka kapatid, walang gumagamit, paggamit mo sa gawain ng Lord. Amen. Yung sasakyan mo, hindi mo naman nasasakyan araw-araw. Pag sobra, ipagamit mo sa gawain ng Panginoon. Amen. Literally, alam nyo ba, maraming tao, sobra-sobra ang yaman, mga kapatid, inaamag lang, nabubulok lang. Galit po ang Diyos. Amen? Kaninong mindset po yun? Kay Satan yun. Si Satan yung naglalagay sa isip ng tao na dapat meron kang ganito, meron kang ganito. Ulitin ko, hindi masamang mag-iipon for the future. Pero pag ang security mo nilagay mo na dyan, yun ang mali. Dapat ang security natin wala sa property natin, wala sa yaman natin. Our security must be in God. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Di ba? Sabi ng Panginoon, God doesn't want waste. Kaya minsan ang daming sayang. Amen? Kasi pinaniniwala ni Satanas, mag-ipon ka, para darating araw, kakain ka na lang, iinom ka at magsasaya. Tama po. Nakita nyo nung pandemic, no? Ang daming supply, groceries ng gobyerno. Maraming mga Pinoy nakapagtayo ng grocery. Di ba? Dahil sa mga sardinas. Nakita nyo yung ibang sardinas, bulok na. Yung ibang bigas, inamag na. Bakit? Tabi ng tabi. Tabi ng tabi. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Amen po ba? No? Sabi dito, Jesus taught us to believe God's provision every day. Kaya doon sa prayer niya, Matthew 6:11, basahin natin, give us today our daily bread. Sabi ng Panginoon, Lord, bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw na ito. Yung iba ang prayer, Lord, bigyan mo kami ng pang-1 taon. Di ba? Tama? Kaya mga kapatid, hindi mo na-appreciate yung mga 5 kilong bigas, no? Kasi ang tingin mo, 1 sakong bigas. Kaya hindi mo mapasalamatan si Lord na may pagkain ka sa araw na yon. Kasi ang focus mo lagi, yung pangmatagalan. Kaya alam nyo, turo ng Panginoon is a day-to-day faith for today-to-day provision. Amen?
Sabi niya, no, Jesus wants us to believe in a day-to-day provision, not on the comfort of our future savings. Gusto ko i-define yung comfort na ito, mga kapatid. Comfort from the world's view. Ano ba yung comfort sa mundo? Ito yung comfort. Pagka meron ka na ng lahat, para bang pwede ka nang magpahinga, that's comfort of the world. Makinig ka sa akin. May comfort ka pero lagi ka nag-aalala. Kamukha niya may gera. No? Alam mo, ang dami nag-aalala, baka yung bangko magsara. Kaya yung iba nagwi-withdraw na. Naintindihan nyo? Nakapag-ipon ka pero nagwo-worry ka pa rin. Tama po ba? Pero kapatid, ano yung comfort from the heavens view? Sabi dito, basahin natin. You are at peace and not tired and found your rest for God's daily provision and has no worries about tomorrow because you are secured of His love for you. Amen po ba? Yung bang mamayang gabi makakatulog ka kahit wala kang pera. Kasi sabi, Lord, ikaw ang bahala sa akin bukas. That's comfort. Amen po ba? Yung comfort, mga kapatid, pinagpapahinga ka ng Panginoon. Pinapatulog ka ng Panginoon. Amen? Diba? Pakitabik mo nga yung katabi mo, sabi mo, magpahinga ka din. Diba? No? Sa kabila naman, sabi mo, matulog ka din. No? Ang daming tao, walang tulog. Ang daming tao, kapatid, stress. Kasi puro worry. Di ba? Amen ba, mga kapatid? No? Di ba? Ano, tinawa, for our conclusion, si Elijah inutusan ng Diyos. Sabi dito, then the word of the Lord came to Elijah, live here, iwan mo. Turn eastward and hide in the Kerith Ravine, east of the Jordan. Tingnan mo yung verse 4. You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. Verse 5. So he did what the Lord had told him. He went to Kerith Ravine east of the Jordan and stayed there. Verse 6, basahin natin. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening. And he drank from the brook. Makinig kayo sa akin, ha? Araw-araw. Sa loob ng 3 taon at kalahati. Sipin mo, ha? Hindi ito isang linggo. Hindi ito isang buwan. 3.5 years. Elijah was supplied by the Lord. Every morning yung raven, alam niyo yung raven? Yan po, mga kapatid, ay kinukonsider na unclean animal. Hindi nga inihahandog sa templo yan eh. Kasi kinukonsider yan na wicked, marumi. Ang kinakain po niyan, mga kapatid, laman ng tao. Maruming hayo po yan. Pero tingnan nyo, ha, ginamit ni Lord. Every morning may dalang tinapay. No? Mga kapatid, no? Ano ba yung tinapay na iniinit? Ha? 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 Yung sa hotel, ano yan? Yung, ano? Ha? Ano? Ha? Ha? Ano? Croissant, no? Diba? Tapos, hindi lang tinapay ang dinadala. Grabe, may steak pa. Hallelujah. Grabe, no? Hey, Pastor Ranov, I think the raven from Europe, you know? Kasi may mo ang dinadala. Meat, steak. Tapos, tinapay. Di ba? Sa gabi, at saka sa umaga. Grabe, no? Hallelujah. Naisip mo ba yun?
Habang kumakain si Elijah, pwede niyang isipin, babalik pa kaya siya? Di ba? O kaya sa gabi, matutulog pa si Elijah, may pagkain kaya ako bukas? Alam niyo, 3.5 years, the Lord provided for Elijah. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Mga kapatid, God, He is the God of everyday miracle. And He is the God of everyday provision. Mga kapatid, sa lahat sa inyo, ang bigat-bigat nung pakiramdam mo kasi pagod na pagod ka nakakaisip ng solusyon. Kung paano iaahon sa hirap yung pamilya mo, paano mo pag-aaralin yung mga anak mo. Alam niyo, yung mga unang tao, yung mga ninuno natin, yung mga lolo't lola natin, 10 anak, 12 anak, 14 ang anak. Hindi sila masyadong nagwo-worry. Makikita mo yung mga magkakapatid na yung buhay pa lahat. Itong henerasyon na to, napakarami sa atin mga kapatid ang masyado tayo nagwo-worry. Amen? This morning kapatid, pwede ba ibigay mo na kay Lord yan? Your worry about the future and your worry about your everyday needs. Amen. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Praise God. Gagamitin ko lang tong illustration na ito kasi pinaalala sa akin ng wife ko. By faith, dati kumuha po kami ng hulugan na sasakyan. Brand new. Pero we need to pay for 4 years. 4 years. Kada buwan, kailangan ko magbayad ng 20,000 para dyan sa sasakyan. Lord, dahil sa merong kang word, kinuha namin. There was a time, Tuesday ang deadline namin, Friday pa lang, kinukulit na ako ni Pastora. PD yung pambayad sa sasakyan. Friday. Saturday, PD yung pambayad sa sasakyan. Sunday, PD yung pambayad sa sasakyan. Okay. Alam mo, lagi ko lang sinasabi sa kanya, Mami, huwag kang mag-alala. The Lord will provide. Totoo yun. Lagi ko sinasabi, the Lord will provide. Monday, meron akong Bible study sa Twins K. For the longest time, hindi umaatin yung may-ari sa Bible study. Pero bakit that Monday, umatin siya? Nakinig. After the service, umiiyak. Tutulo pa ng pupunas pa ng panyo kasi naiyak na. Sabi niya, Pastor, na-bless ako sa message. Tapos maya-maya, binuksan yung bag, may kinuwang envelope. Sabi niya, siguro, Pastor, para sa iyo talaga to. No? So, binigay sa akin yung envelope. Tapos noon, siyempre, alam niyo kung anong ginawa ko? Ano ginawa ko? Nag-CR ako. Okay. So, doon sa CR, tinignan ko kung magkano. Pero, ang nakalagay doon, to Pastor Ed Lapis. Okay. Kasi taga day by day po siya. Okay. Sabi ko, Lord, para kay Ed Lapis to. Bakit sa akin binigay? Ngayon bumalik ako, kwento, kasi ang pastor, talagang para kay Ed Lapis yan. Kaso inaabangan ko siya sa pintuan para kamayan, hindi lumabas. Okay. Yung pala, sa likod dumaan, umalis na. Di ba? Kaya binalik niya sa bag niya. Kaya sabi niya, siguro, para sa'yo talaga yan. No? Kaya binigay sa akin. No? Kaya Kuya Ed, kung nakikinig ka, alam niyo, pagbukas ko po ng envelope, 20,000 ang laman. Deadline ko Tuesday.
Pero Monday, pinrovide ng Panginoon. Amen po ba? No? Kalapakan natin si Lord. Tandaan mo ha, kung meron kang iniintay, hanggang mamayang gabi, 11:59 p.m. Okay, okay. Hindi pa rin late yun. Okay, okay. On time pa rin yun. Amen? No? Kaya alam nyo, ngayong umaga, please, alisin na natin yung mga kabigatan natin. You're worried about the future. Sister Kat, at yung mga anak mo, alam ni Lord, hindi kailanman nagkakamali ang Diyos. Sabi ng Biblia, iwan man ako ng aking asawa, ang Diyos ang aking magiging asawa. Si Lord na ngayon ang aalalay sa inyo. Amen? No? Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah, Jesus, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Thank you, God. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Gusto ng Panginoon pasayahin ka ngayon. Gusto ng Panginoon palakasin ka ni Lord. Gusto niya, kapatid, bigyan ka ng kapahinga. Lahat ng mga stresses mo, lahat ng mga anxiety mo, meron sa atin dito, kapatid, na meron bumabagabag sa iyong kalooban, sa iyong isipan. Meron ka ng mga sleepless nights. It's time to surrender it to the Lord. Alisin mo yung kamay mo. Take out your hands sa steering wheel. Leave it to God. Let Jesus drive your life. Let Jesus take control. Hallelujah, Jesus, Lord. Yes, Lord. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Isa pa nating awitin ang awit na ito. You are the peace that guards my heart. You are the peace that guards my heart. My help in times of need. You are the hope that leads me on. You are the hope that leads me on and brings me to my knees.
sa Panginoon. Father, we Tanda ng ating pagtitiwala sa Kanya. adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you. Come on, lift up your hands to the Lord. Minsan pa, for you alone deserve all glory. Hallelujah. Deserve all glory. For you alone. For you alone. Yes, Lord Jesus. All praise. Father, we worship you, Lord. Adore you. Father, we love to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. For you alone deserve all glory. Yes, Lord Jesus. Sa lahat sa inyo, kapatid, Nakakapagod ang mag-alala. Ang takot ang siyang pipigil sa iyo para maranasan mo ang mga dakilang bagay ng Panginoon. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang kinabukasan mo, ang kinabukasan ng iyong mga anak, ang kinabukasan ng iyong pamilya. Hayaan mo, kapatid, na si Lord ang manguna at mag-direct ng iyong buhay. God wants to give you rest. Every day, God wants you to be excited of what He is going to do. Mahal po tayo ng Panginoon. Thank you, Jesus. Itaas mo yung dalawang kamay mo. For those of you, meron kang panalangin kay Lord, meron kang mabigat na pangangailangan, just lift up your hands. I will not do an altar call, but I would ask the pastors, the lay ministers, tayo po yung lumapit sa upuan. And just pray sa lahat ng mga nakataas ang kamay. Meron sa inyo dito, literal, kapatid, hindi ka makatulog ng maayos. Gusto ni Lord, bigyan ka ng masarap na tulog at pahinga. Meron sa atin dito, kapatid, na nagkakasakit ka. It's not normal. But that is brought about by your anxious thought, anxiety, and your worry. Ibigay mo na kay Lord.